Ngayong umaga, may mga bago tayong malalaman at makikita na todo ang dating at super exciting. Anong superfluid ang hindi tinatablan ng gravity? Ano ang nagagawa natin dito sa lupa na hindi natin pwede gawin sa outer space? Ano ang mas marami? Butil ng buhangin o mga bituin? Ngayon ay pag-uusapan natin ang isang branch ng science na nagtuturo ng properties ng matter at energy. Ito ang physics. Isa ito sa pinaka-exciting at pinaka-extreme na branch ng science. I don't believe you. Papakitaan ko kayo ng mga nakakabilib na extreme physics facts at sisimulan natin sa tubig. Iniinom niyo to. Ang katawan natin at planeta ay binubuo din ito. Mula pa nung elementary tayo ay tinuturo na ang tubig ay kayang magpalit ng anyo. Kaya nagkakaroon ng yelo na solid form nito. Steam or vapor na gas form naman ito. At syempre tubig bilang liquid form nito. Pero alam niyo ba na kayang maging lahat ng form nito ang tubig ng sabay-sabay? Pwede po ba yun? Pwede. Basta nasa tamang temperature at pressure, ang tubig ay kaya nito maging liquid, gas at solid at the same time. Ang tawag dito ay triple point. Ayon sa mga researchers, nangyayari ito kapag ang tubig ay nasa above freezing point na 0.01 degrees Celsius at pressure na 661.73 Pascal. Mula sa tubig ay pag-usapan naman natin ang isa pang extreme na nakakabilib, physics. Ito ang hangin na nagpapalipad sa mga lobo, ang helium. Pero alam niyo ba na may particular na temperature ang helium ay kayang kumontra sa gravity? Kapag ang helium ay lumamig sa negative 469 degrees Fahrenheit o kaya negative 273 degrees Celsius, ang gas na ito ay nagiging superfluid. Isang uri ng fluid na kayang dumaloy ng walang friction. At dahil sa property na ito, ang super lamig na helium ay kayang umakyat sa salamin at lumusot sa pinakamaliit na butas na kasing laki ng molecule. I believe! Isang munong trivia. Pag tumingin ka sa langit sa umaga, ano ang makikita mo? Alam ko po! Araw! Tama, yan ang primary source ng init at ilaw sa mundo at sa lahat ng mga planeta sa solar system. Ganun po kalakas ang araw? Halimbawa niyan ay itong solar flares na kayang maglabas ng energy sa ibabaw ng araw. Ayon sa mga scientists at NASA, ang energy na nilalabas nito ay halos aabot sa milyong 100 megaton atomic bombs na sumabog ng sabay-sabay. Mabuti na lang ay may ozone layer ang Earth, kaya meron tayong shield laban sa harmful radiation ng solar flares. Dahil usapang outer space na tayo, sagutin na natin ang QOT. Pwede bang dumikhay sa outer space? Alam niyo bang hindi ka pwedeng dumikhay sa space? Dito sa Earth, ang gravity ay pinapanatili ang solid at liquid na nilunok natin sa loob ng tiyan at dahil
gas lang ang sumusunod. At ang gas na yun ang lumikhay natin. At dahil walang gravity sa space, impossible na dumighay doon. Kapag pinilit mong dumighay, baka iba ang lumabas. Do you believe? I believe! Extreme records of outer space. Kanina ay pinag-usapan natin ang extreme physics sa Earth at space. Ngayon naman, ihanda ang spacesuits at lilipad tayo sa extreme space. Isa sa mga pinakamataas na tagumpay ng mga tao ang makarating sa space. Habang nangangailangan ng maraming research para ma-achieve ito, may mga extreme factor din para magawa ito. At ayan ang extreme na pondo na kailangan para makalipad sa space. Alam niyo ba na ang kalahating kilong bagahe papunta sa space ay nagkakahalaga ng 30 hanggang 45,000 US dollars? Para sa isang 16 ounce na bote ng tubig na dadalhin mo sa space, gagastos ka ng 9,000 to 43,000 US dollars. Ang mahal naman. Ito pang isang extreme. Alam niyo ba na hindi Mercury ang pinakamainit na planeta kahit mas malapit ito sa araw? Ang hottest planet sa solar system ay ang Venus na umaabot sa 450 degrees Celsius, 4 times na mas mainit pa sa boiling point ng tubig. At ito pang isa, alam nyo ba yung moon landing? Kung ikukumpara sa ibabaw ng mundo, ang mga bato sa buwan ay nabubulok sa bilis na 0.04 inches sa bawat 1,000,000 taon. Dahil ito sa mahinang gravity at kakulangan ng hangin sa buwan. Ang ibig sabihin nito na ang footprints sa ibabaw ng buwan noong 1969 sa Apollo mission ay mananatili doon ng 10 to 100 million years. Wow! Ang tagal-tagal nyo na! Ito mas extreme. Alam niyo ba na ang diameter ng Sun ay 1.3927 million kilometers ang laki? Kasyang ipasok dito ang 1.3 million na Earth. Ganon kalaki ang araw. Ang laki-laki-laki! I believe! Kung mahilig kang magbilang, susubukan natin yung kakayahan mo. Kaya mo bang bilangin ang bituin? Posible siguro pero hindi ganun kadali. Pero kung ikukumpara mo ang dami ng bituin sa Milky Way Galaxy at ang mga puno sa mundo, ibang usapan yan. Dahil alam niyo ba na mas madami pa ang puno sa mundo kumpara sa dami ng bituin sa Milky Way? Ang puno sa mundo ay nasa trilyon kumpara sa estimated na 100 to 400 billion na bituin sa Milky Way. Ito pa ang huling hirit pagdating sa extreme space facts. Ang sabi ng iba ay mas marami daw ang mga bituin sa kalangitan. Kung ikukumpira sa butil ng buhangin sa mundo, gaano nga ba karami ang pinag-uusapan natin? Mag-evaluate muna tayo. Ang mga numbers na ito ay pagtatansya lang dahil na rin sa mga limitasyon ng ating teknolohiya ngayon. Ang bilang ay 1, 0, 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 0. Yan ay 1 na susundan ng 24 zeros o 1 septillion. At yan ang isang record na talagang tatatak sa ating extreme book. Ang dami-dami-daming zero! Marami pa kaming out of this world na extreme story, facts at trivia dito sa I Believe! Ang dami-dami-dami kong natutuhan! Sige nga, mag-review tayo ng mga extreme science facts na nalaman natin ngayong umaga. Magsimula tayo sa branch ng science na physics. Tungkol to sa pag-aaral sa nature at properties ng matter at energy. Tingnan natin ang ilan sa mga pinakamatinding physics facts tulad ng mga pagbabago ng physical properties ng matter base sa interaction at temperature sa paligid nito. Lumabas din tayo ng planeta para i-check ang mga pinaka-extreme records sa outer space. Whee! Sa sobrang laki ng kalawakan ay umabot tayo sa bilang ng mga bituin sa buong universe na tinatansyang aabot sa 1 septillion o 1 na may 24 zeros na kasunod. I Believe!